Nagluto naman ako ngayon ng chicken and cauliflower with oyster sauce. Mura lang kasi ang per kilo ng cauliflower dito sa amin kaya napabili na rin ako. Bumili nga ako ng isang pirasong cauliflower at nagkakahalaga nga lang ito ng 30 pesos. Diba sa Maynila nito napakamahal ang kilo niya. Magkano ba ito sa inyong lugar? Ngayon nga lang ako nakapagluto nito ulit sa tagal-tagal nga ng panahon. Noong nasa Hong Kong ako ay madalas ako nagluluto nito. Ginigisa ko lang, nilalagyan ko lang siya ng kaunting asin sa kakaunting chicken powder. Ang mga inchik kasi ay di mahilig sa mga malalasang pagkain lalo na kung malinamnam. Meron ako ditong sibuyas na putit, ito nga ang gagamitin ko at hiniwa ko lang to ng ganito. At hiniwa ko naman yung bawang ng pamins para madaling maluto at pagsabayin ko na lang mamaya sa paggigisa. Marami pa rin talaga ang nagtatanong kung ano daw ba talaga ang mas mauna, ang sibuyas ba o ang bawang. Sa akin kasi mas nauna ang bawang, sumunod ang sibuyas, pero kung may luya ay nauuna ang luya. So ito na nga, i-blanch lang natin yung cauliflower ng 1 to 2 minutes saka natin hanguin. Pagkatapos hanguin, itapon ang tubig sa kawali saka natin umpisahan ang paggigisa. Naglagay na nga tayo dito ng kaunting mantika, tapos pag nainit na yung mantika, ilagay na natin itong sibuyas at bawang at pinagsabay ko na nga lang. Nung lumabas na yung aroma ng ating mga sangkap, sumunod nating ilagay itong chicken. Malalaki yung tipak ng manok kanina, kaya ang ginawa ko ay hiniwa-hiwa ko na lang din siya ng katamtamang laki. Halo-haluin lang natin ang bahagya at pagkatapos maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay ako dito ng pamintang pino at saka betchin. Halo-haluin natin ang bahagya para kumapit yung mga pampalasa na ating inilagay. Naglagay din ako ng isang pack ng oyster sauce sa kakaunting toyo. Halo-haluin ulit ng bahagya at pagkatapos ay maglalagay tayo ng isang basong tubig. Hindi ko nga lang naipakita dahil biglang nag-overheat yung aking cellphone. Pagkatapos ng 20 minutes na pagpapakulo, ilagay na natin itong cauliflower na blinance natin kanina. Tapos haluin natin ulit. Walang katapusang halo-halo. At kapag malambot na nga yung cauliflower, maglagay naman tayo dito sa ibabaw ng sibuyas na puti at ganito nga yung pagkakahiwa niya pabilog. At dahil luto na ngayon naman ay magpe-plating na tayo, ay plating yon. At syempre, hindi rin mawawala ang tikiman time luto natin yon. Masarap at tama lang yung timpla, syempre luto ko yan. Kung i-rate ko ay 10 over 10. Pinuntahan ko naman itong sanga ng langka na nalaglag dahil nga sa lakas ng hangin. Kung napansin nyo, iba na yung damit ko dyan dahil 4 na araw na nga ang video ito sa aking gallery. Ngayon ko nga lang din na-edit at isinama ko na nga lang dito. Tinulak ko siya papunta sa damuhan dahil nakakasagabal nga siya sa paningin at nakakasagabal din siya pag nagsasampay ako. Pagkabagsak nga ng sangang yan ay naputol nga din yung sampayan ko kaya inayos ko ulit. Ang lakas kasi ng hangin dito sa amin, halos lipa rin na yung mga bubong ng mga bahay. Hanggang dito muna ang ating for today's video. Thank you for watching.